So, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, bago tayo magpatuloy sa lecture natin ngayon, no? I was informed na sanay kayo sa lecture natin na Tagalog, no? Kaya itatagalog na lang natin, no? Last meeting, no, bilang pag-review sa natalakay natin last meeting para sa mga kapatid natin na bago pa lang nag-join, no, at saka yung mga lately na nag-join last meeting, no, ito yung kumbaga yung tinalakay natin last meeting, yung mostly yung pinag-iba natin yung definition ng fiqh, no, at saka yung sharia, no, yun. Ano ang kaibahan ng fiqh at saka sharia, no? Supposed to be kasi magtatanong ako diyan sa inyo, no, pero nakita niyo yung slide ko na about fiqh and sharia and fiqh. Yes po. Okay, sige. Yes. So, ito yung tinalakay natin last meeting, no? By the way, yung eldest daughter ko, nakita niya yung lecture ko. Sabi niya, Baba, yan yung pinag-aralan namin sa Kuliat Sharia, College of Sharia and Islamic Law sa Kuwait University. Kasi nag-aral siya dito sa Kuwait University. So, ang punto ko dito, no, yung mga kapatid, ito yung nile-lecture natin, ito yung subject sa College of Sharia and Islamic Law, no? Kaya, fortunately, kahit na hindi tayo nakakapag-aral sa Kuwait University, ganito yung mga subject, no? So, ito, last meeting, pinag-aralan natin yung definition ng Sharia. Sharia is the divine law and guidance revealed by Allah through the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It encompasses belief, worship, morals, and legal rulings that govern every aspect of a Muslim life. So ito. Anyway, ipinadala ko ito. Si Ustad Nur, siguro na ipadala sa inyo. Tsaka yung iba pa na bago pa lang, ipapadala din sa inyo, no? Sinikap ko na yung mga definitions natin ay may translation sa Tagalog, no? Alam ko naman lahat tayo, no, nakakaintindi tayo ng English to, pero ang punto ko lang kasi dito, no, yung mabasa mo sa English tsaka mabasa mo rin sa salitang Tagalog, no, bas kung may ma-deepen yung understanding natin, no, yun. Yan yung definition ng Sharia. Ang Sharia ay banal na batas at patnubay na ipinahayag ng Allah sa pamamagitan ng Quran at saka Sunnah, no? Yung Sharia, yung Quran at saka yung Sunnah, yung hadith ni Propeta Muhammad, yung authentic hadith na ipaliwanag natin kanina, no? Yan, authentic na hadith saka Quran, yun ang Sharia. Saklaw nito ang pananampalataya, pagsamba, moralidad at mga legal na tuntunin na gumagabay sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao, no? Isang Muslim, no? Yan ang definition ng Sharia. Kung isimplify natin yung definition, Sharia is the complete way of life prescribed by Allah, no? Yun ang Sharia. Yung mga katuruan na ipinahayag ng Allah sa Quran at ipinahayag ni Propeta Muhammad sa hadith niya, yan yung Sharia, no? Ganap na paraan ng pamumuhay na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa sangkatauhan. Yan yung Sharia. Example nito, no? Excuse lang po, request daw na maka-record yung ano natin. Okay. Sige, no? Okay na. So, 68 na tayo ngayon, no? Anyway, parami. Ma-record ba? Pwede. Sige, inshallah. So, inshallah, i-upload natin ito sa YouTube at saka sa Facebook. Allah commands Muslim to perform the five daily prayers. Sinatasan ng Allah ng Muslim na magsagawa ng 5 obligadong sala araw-araw.
Thank you, sister. No? So, example, yung Record Allah... po daw. Sabi nila mag-request na ma-record po daw. Okay, naka-record tayo ngayon. Naka-record tayo ngayon, inshallah. Magaganda lang ba? Oo, nakalive. Naka-record tayo ngayon, Kalat ng table niya, sabi bag nila ako. inshallah. Hindi, okay lang. May i-upload natin ito sa ano sa Okay, YouTube. okay. Inshallah, okay? Mag-mute lang po mga sis. Sige, no? Yung pag Allah commands fasting during Ramadan, no? Ito yung pag-utos ng fasting ng Ramadan, yan ay sa Sharia. Allah prohibits theft, yung pagnanakaw, no? Iba pa, no? I think karamihan sa inyo may ano ito, yung wala pangkopya makakakaroon siya sa inyo. So, ibibigay ni Ustad Nur, inshallah, no? The divine command itself is the Sharia. Yun ang Sharia. Yung banal na kautusan ng Allah, no? Yun ay yun ang natawag na Sharia. Ano naman yung fiqh? No? Ang fiqh naman is the knowledge and understanding of practical Sharia rulings derived from detailed evidence found in the Quran, Sunnah, Ijma, and Qiyas, no? Ang fiqh ay ang kaalaman at pag-unawa sa mga practical na batas ng Sharia na hinango mula sa mga detalyadong ebidensya sa Quran, Sunnah, Ijma, at Qiyas. Later on, we will be discussing what is Quran, what is Sunnah, what is Ijma, what is Qiyas, no? In detail with examples. Pero as of now, inano natin yung fiqh, no? Yung Sharia, yung Quran at hadith, authentic hadith. Ngayon, yung mga jurists, mga ulama, pinag-aralan nila yung yung Quran at saka hadith at i-apply nila sa sitwasyon, yung pangyayari, yung ginawa ng tao. Kapag in-apply nila yon, yung understanding nila sa Quran with respect to its application to a specific case or a specific act of a human being, yun ang tinatawag na fiqh. Kasi ang fiqh kasi ay yung understanding, no? Bibigyan tayo ng example mamaya, no? Ang fiqh ay ang kaalaman, no? Pag-unawa sa mga practical na batas ng Sharia na hinang mula sa Quran at detalyadong ebidensya ng Quran. Yun. Ibig sabihin nito, yung Sharia ay yung pag-uunawa ng mga jurist, mga may kaalaman sa Islam. Anong kailang pag-uunawa nung nasa Quran at sa hadith? So, yun. Yung natin after 10 minutes daw, Ustad Nur, ay tayo, no? Yun nga, nagtaka ako bakit So, anyway, in advance, pag maputol tayo kasi, ayun, bakit nag-signal yung natin na after 10 minutes mawawala. So, sa lahat po, in case na maputol po, babalik tayo ulit kagad kasi yung Zoom is after 10 minutes na mapuputol. Bakit kaya? Akala Okay, sige. ko, diretso tuloy last year. Inshallah. Anyway. Tapusin natin yung pagre-review, kahit maputol, doon na tayo sa lecture natin sa ngayong araw. Okay? Sige, yun. Example Inshallah, ng yung Quran, the Quran commands prayer. Sabi ng Allah sa banal na Quran, aqimus salah, establish prayer. Yun ang sa Quran. Ngayon, kapag mag-aral ka ng fiqh, ididetalyado ng mga ulama, mga Muslim jurists o fuqaha, yung mga learned na mga Muslim, nag-aral sa Quran, ano yung mga kailan magsasala, anong oras ang sala, yung detalyadong mga gagawin sa sala, no? Kasi wala naman sa Quran, no? Halimbawa, paki-mute na yung mga kapatid natin na hindi nagtatanong, habang nagsasalita ako para hindi tayo magkaanuan, no? So, mga kapatid, maaari, paki-mute na lang. Unless kung kayo magtatanong mamaya sa na-discussion na natin, okay? Mag-mute lang po, Marjeline. Paki-mute po, Yung Marjeline. moderator natin, Ustad Nur, paki-mute na lang lahat, no? Please lang. Okay. Paki-mute na lang lahat. Okay. Okay, sige. So, yun, no? Ang sinasabi natin, yung anyway, yung sa discussion na mag-open na kayo ng microphone nyo, okay? Meron pa hindi nakamute para... Paki-mute na lang, Ustad Nur, yung mga participant.
ang host lang po makakamute ng lahat. Sa host lang po Sino makakamute. nang host ngayon? Ako bang host ngayon? Sister, pakimute lang po lahat. Marjorie, Robio. Okay. Sige. Marjorie. Ano na lang natin, no? Yes po, yes po. Nakamute sorry naman po, to. Hindi po. Marjeline, ako po. Nakamute, ma'am. Pero nagsasalita ka talaga. Nakikita yung mag-green ka, ma. O yan, ganyan. Yan lang nagkamita. Okay, so sige, para di tayo ma-distract, no? Thank you for pag-cooperate ninyo, no? Kung minsan kahit yung moderate paki-off na rin, no? Unless kung ano, kasi kung may yung moderator natin, kinakausap niya yung katabi niya, naririnig na rin na. Okay? Anyway, kapag bukas lang kayo, no? Kapag kailangan, okay? Yun, sana tayo, nakaka-distract kasi kung yan. Anyway, sana tayo, ako nang magsagot doon. Para hindi tayo ugnayan ng fiqh at saka sharia, no? Anyway, review lang naman ito kasi na-discuss natin last meeting. Pero inaano ko lang ito para sa mga hindi pasok last meeting, yung mga bago, no? Yung established prayer, isagawa niyo ang sala, yan ay sa Quran. Ngayon, sa fiqh, yan ang sharia, na? Fiqh, yung ipapaliwanag ng mga ulama, mga Muslim jurists, no? Yung Fajr is consist of 2 rak'ah, no? Yung Zuhr ay 4 na rak'ah, yung wudu is required before prayer, no? Yan yung yan yung fiqh. Ibig sabihin, intindihin yung nasa Quran at sa hadith, at saka didetalye ng no? Although strictly speaking, yung pagdidetalye nasa hadith naman, no? Pero generally speaking, no? Yung ganun talaga yung fiqh, no? Yung Sharia is a divine law revealed by Allah. Yung banal na batas mula sa Allah, yun ang fiqh. Yun ang Sharia. Yung fiqh is human understanding of divine law. Yung fiqh, yung pag-unawa ng tao sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na? Na-mute na ba lahat? Kasi diba hindi naka-mute? Anyway. Yung Sharia ay sa banal na batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sige, yung yung mga kapatid natin na hindi naka-mute, baka kailangan nyo mag-usap sa labas muna. Lumayo kayo ng kaunti sa microphone kung ayaw nyo mag-remote, mag-mute para hindi ma-distract yung class natin. Okay? Sige. Thank you for cooperation. Thank you. Thank you. Okay. So yan yung Sharia. Sharia is divine law, batas ng Allah. Yung fiqh, human understanding, pag-unawa ng tao sa Sharia. Kapag in-apply na sa specific na case, no? Kaya nga yung Sharia is revelation mula sa Allah, yung Sharia, no? Ito, Sharia. Yung fiqh ay istinbat, pag-unawas ng scholar sa Sharia kapag in-apply na sa specific act, no? Kaya nga yung Sharia, yung Quran at hadith, no? Yung fiqh ay yung pag-intindi sa Quran, sa hadith, no? Na bilang source ng mga rulings. Maaari rin yung ijma at saka qiyas, which is we will be discussing later on, as a secondary source of Sharia, no? Kaya nga yung Sharia ay commands of Allah, no? Yung fiqh ay understanding of scholars. So, mali ito, supposed to be dito yan. Understanding of scholar dito sa fiqh yan. Kasi yung Sharia commands of Allah, no? Yung Sharia ay kautusan ng Allah, yung fiqh ay pagpapaliwanag ng mga scholar, no? Yung mga may kopya, yung scholar ay supposed to be dito sa ng understanding of scholars, pag-unawa ng mga scholar, dito yan. Okay?
Example, yung prayer is obligatory, nasa Quran yan. Din yung number of rak'ah, rules of wudu, no? Ito talaga sa yung rules of wudu, yung mga nakakasira sa wudu, no? Saan mo makita? Wala yan sa Quran, no? No? At saka sa hadis na yung detalye, no? Mas detalye yan, no? Sa kapag pinag-aral natin sa fiqh. Yung condition of prayer, mga shurut ng pagdarasal. Saan mo makita yan? Sa pag-aral natin ng fiqh, no? Yung sa Quran, nasa Sharia, yung obligation of zakah. Pero yung calculation ng zakah, tsaka detalyado ng bibigay ng zakah, mapag-aralan natin yan sa fiqh. Yung fasting of Ramadan, yung detalye ng dito, may detalye supposed to be ng, di ba, may mga katuruan tungkol sa yung ruling ng Ramadan, dito mo makikita sa fiqh yan. Pero yung pag-utos ng kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, nasa Quran yan, tsaka nasa hadis, dito yan sa Sharia. Kasi ang Sharia, yung sa Quran sa hadis, no? Yung fiqh, yung pag-iintindi natin sa Sharia, sa Quran sa hadis, kapag in-apply na sa ating mga pagsasagawa, no? Para madaling tandaan, ang Sharia ay what Allah revealed. Ano man ang ipinahayag ng Allah, Quran. Kasi yung hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay considered as revealed by Allah through His prophet. Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mamayang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lahat ng sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam regarding sa katuruan ng Islam ay hindi yang sinasabi niya sa ganang kanyang sarili, kundi yan ay galing sa Allah. Revelation yan, kaya ay kapahayagan ng Allah. Kaya yung mga authentic hadith ay considered na Sharia yan, no? Fiqh, human understanding of what Allah revealed. Yung fiqh ay yung pag-intindi natin. Halimbawa kayo, kapag malalim na yung pag-aaral natin ng Quran sa hadith, at natuto natin i-apply yung Quran sa hadith sa mga daily transactions natin, daily dealings natin, no? Makita mo na yung pag-apply mo doon sa Quran, sa hadith, sa mga ginagawa mo, yung understanding mo sa Quran, kung yung ginagawa mo ba ay halal o haram, wajib o haram o makruh, yun ay fiqh. Kaya human understanding. Kaya nga maaaring magkamali. Kaya nga tayo, no, in advance sa atin na nag-aral ng Sharia,